Ay, mas big winner ka kasi ang sumalubong sa'yo. TDH Tall, dark, niya. and handsome. In Hindi ko real life, expect. meron ka palang ganon. Meron ka palang ganon in real life. Medyo yung mga fans mo, ay, winner na winner din pala si Shuvi. May Anthony Constantino na sumalubong. Winner rin in the outside With bouquet, di ba? Yun ang sabi ng mga fans. What's the real score? Sorry Ako, nasa hot seat ka. Nanliligaw yun bago ako pumasok. Tapos sabi talaga nito, sige, sagutin mo yan, bawal. Kasi papasok papasok ka, like, it's the worst thing you could do to a man, saying yes, napapasok ka ng PBB. Ang hirap, I can just imagine kung meron kami. Kasi kahit nung nandun ako sa loob, hirap na hirap ako, ano kaya? Wala akong something to hold on to. Wala akong, wala po talagang kami. So, hirap na hirap ako, nandun na yun sa LA, gano'n. Okay, so parang kaya na-shock ako. Okay, so parang hindi mo siya sinagot dahil papasok ka sa bahay ni Kuya para wala kang iisipin. At the same time, parang takot ka ba sa LDR? Gano'n? Hindi naman, parang mabilis. Sobrang bago pa lang po namin nag-meet. So parang, I don't think it's also right for me to say yes that, fast. Gusto mo pa siyang kilalanin. Gusto ko pa Nagkataon siyang nga lang, kilalanin. papasok ka sa loob ng bahay. Yes po. But pag-usapan din natin, last na to for Shuvi, your relationship with AZ. Nung bumalik ka, parang you were emotional, si AZ nagsusorry din dahil ang feeling niya, siya yung dahilan kung bakit kayo na-evict ni Clarice. What's your relationship? Para lang magkaroon din ng idea yung viewers. Tama ba yung napapanood ba namin? Iba ba yung nangyayari sa bahay ni Kuya? Or nag-overthink din yung viewers? How's your relationship sa loob? Marami po talagang hindi napapakita sa loob po ng bahay ni Kuya. Pero our relationship, even before I came in po sa house, we were friends. And then nagkaroon lang po ng space in between. So hindi na po kami talaga naging close. And nag-rekindle po ang friendship sa loob ng bahay ni Kuya. So yung pagiging friends po namin I was really grateful na kapag-usap po kami ulit and nakwento ko po ulit sa kanya yung kasi ang dami na po hindi na po siya updated sa life ko kasi nga 2 years na din kami hindi nag-uusap. Pero nung nandun po may mga time lang po talaga because we both have strong personalities. Yes. Kaya siguro minsan nagka-clash. Pero we're always okay naman. We're doing okay inside the house. It's just that hindi lang po siguro talaga napapakita yung lahat-lahat. Oo. At saka yung fans nyo, nagpupuksaan din. Online, di ba? Yeah. Yung mga netizens nagpupuksaan. May mensahe ka ba? Kasi baka mamaya, yung mga fans nyo nag-aaway, pero kayo naman okay, di ba? Pero i-acknowledge ko lang din naman po, I felt betrayed nung time po na yun. Yes. Pero ano naman po yung heart ko, malaki naman po ang heart ko to forgive her. And we found our way back to each other naman. Parang nung bumalik po ako, kaya naging emotional po ako. Kasi even if it's hard for me na nangyari po sa amin iyon, na we had to part ways like that, nandun pa rin naman po yung hope to form the bond again, to be okay again. Hinihintay ko lang po siya sa labas para po mas mapag-usapan namin. Hindi naman po lingid sa kaalaman ng lahat yon na meron talaga nangyari. Pero I'm really open po to talking to her and like really, May closure, oo, kumbaga, having at that closure po. mapag-usapan. Oo. So, sa mga fans, huwag po kayo mag-alala. Wala po tayong dapat, saka spread love, not hate. Yes, oo. Tsaka mahirap na yung pinagdadaanan ni AZ doon. Ayaw na natin nabigyan pa yung mga Dagdagan. housemate ng sobrang lalang bashing sa paglabas nila. Kasi di nila alam yung nangyayari dito sa outside world. Spread love, everybody. Yan, magandang message yan. At Michael, lilipat ako sa'yo. Ikaw, at one point, sinabi mo, feeling mo na misinterpret ka. Sinabi mo nga kanina, no, feeling mo, baka paglabas mo, mas, di ba, mas mabawasan pa yung, paano mo na na-overcome yung ganon? Yung misinterpretation po kasi came with my misconceptions. I mean, everybody would assume na mayabang ako or may pagka-ibang hangin, kumbaga. And siguro doon ko naipakita, hindi lang sa housemates, pati sa outside world, that I'm really like this lang. Not necessarily yung pagiging outspoken ko is mayabang, but more so, it was just my way of communicating with others. And pumasok po kasi ako sa bahay ni Kuya na magiging ako na yun. I stepped in there na
minsan super hyper, super ingay, super excited, super kulit. Pero sabi ko nga, kung nanonood kayo at kaibigan nyo ako, malalaman nyo na ganun talaga ako. Yes. And I wanted to do that because I don't want to... Kumbaga, umaarte na po ako sa labas. Ayoko umaarte sa loob ng bahay ni Kuya. I wanted just to be myself. I wanted the world to know who Michael Sager is, his worst and his best. And that was my way of showing them na, guys, hindi ako nagsho-showbiz. Ganito lang talaga yung pagka-interpret ko with some things. But I couldn't avoid it because there was 18 of us at the time and hindi ko sila masisisi kasi lahat po kami iba-ibang personalities. Yes. Hindi naman lahat, kumbaga, makakaintindi. You can't please everybody just like we can't like everybody. And ganun talaga yun. But for me, it really tested me kasi nakita ko po sila as a family. And I tried my best to adjust for them para din maging okay ang lahat. Ayoko nang manominate kasi ang gusto ko lang po maramdaman was konting appreciation or love inside the house. And I couldn't help but get emotional. And hindi po ako emotional sa labas pero sa loob doon talaga lumabas lahat ng luha ko. Hindi ko siya makontrol siguro dahil overwhelmed ako. But it was a big lesson for me. And going through my 20s and being more mature and being out there in the outside world, I have to be prepared for the worst talaga. And going through a mental challenge like that helped me. Although I was misinterpreted before, now going into the outside world and being here, I'm confident in who I am, who I stand for, what I stand for. And I'm just here to, again, spread love, spread positivity, ignore the hate. And no matter what, we choose to be better. Yes. And 3 times ka daw nag-audition, tama? 3 times po, yes, it's a lucky charm for me. Naging full circle moment tong PBB season collab because I got into showbiz simply because sinabihan po ako ni Papa na, Toy, mag-audition ka sa PBB, online na eh. Okay. Nasa Canada po ako noon. So, yun yung first? Yun yung very first. Okay. Oo. Ang story po kasi dyan, si Papa, nag-audition siya ng PBB Season 2 dahil kay Miss Nene. Magkakilala sila, taga-Romblon. Oo. So si Papa, nakaabot na siya sa mga final stages. Pero dahil due to yung lolo ko po noon na emergency, hindi kanya kaya magpatuloy. Okay. So hindi natuloy yung dreams niya maging housemate. Pero deep down, alam kong frustrated housemate si Papa eh. So sabi niya sa akin, i-try mo naman, baka oo, baka... Oo, ikaw na baka lang. Kumbaga yung hindi ko na tupad na pangarap, Yes. matupad mo. But the first try, hindi ka rin natanggap. So the first time po, I was actually progressing na into the final stages until it came to the point na uuwi na sana ako. Nasa Canada pa po ako at the time. But hindi siya natuloy. Pero tinuloy ko yung dream ko to become an artista. Yes. Gusto ko, I wanted to try on a bigger platform. Kaya umuwi ako ng Pilipinas noon. At nung umuwi ako ng Pilipinas, bago pa po ako mag-Sparkada, nag-audition ulit ako for PBB Teens at the time. Okay. Oo. So nagsabay yung dalawa at hindi din ako natuloy sa PBB noon. Kaya sabi ko, okay, tapos Kasi ang nag-Sparkada PBB. ka? Yes, nag-Sparkada na po ako. And sabi ko, I told my family, baka PBB isn't meant for me. And then nagkabalita nga na may collab season this year. So sabi ko, grabe, parang bumabalik yung aking pangarap. So at the same time, sabi ko, the impossible became possible. Yes. Imagine, kapuso ako, pero may opportunity na makapasok ko sa bahay ni Kuya. So, it was accepted na that hindi ako papasok. Wala naman akong request sa manager or anything. But grabe, parang pinagdasal ko lang if this is meant for me, why not, diba? And I was so happy kasi this was my biggest prayer po noon, Miss Aubrey, and it became my biggest heartbreak dahil doon nakapasok. So ngayon pinagdasal ko siya, Lord, kung meant to be papasok ko, ibigay nyo na lang or kung anong mangyari, i-guide nyo lang ako dito. And nakapasok po ako sa bahay ni Kuya. So sabi ko, grabe yun. Doon ako naniwala in the power of prayer na everything has its timing, everything happens for a reason, and no matter what, kung para sa'yo, para sa'yo. And I'm sure natuwa ang papa mo. Ay, super happy po siya. Siya yung tutok kasi nasa Canada sila. Nanonood sila live stream kahit nagtatrabaho daw sila. Natupad mo yung pangarap din ng papa mo. At linawin natin, lahat kayo dumaan sa audition. Matinding po. audition. Mahabang proseso. audition. Mahaba ang proseso. No? Kumbaga, hindi lang kayo talagang handpicked, no? All of you underwent auditions. At marami. Yes po. So, kumbaga, parang yung 10 na pinili from Kapuso, ito na yung pinaka-the best. Kumbaga, magandang mga storya, kumbaga, Yes, no? Ashley, lilipat ako sa'yo. Siyempre, una kang na-evict. Sabi mo nga kanina, parang, ako ba yung parang may ano bang nagawa ko? Yes po, Diba? opo. Parang may mga ganong questions. Opo. Bakit ako yung una? Opo. Diba? Galit ba silang lahat sa akin? May mga ganong questions ba? Actually, hindi ko na po inisip masyado yung mga tao in the outside world. It's more of like, I also felt bad na akala ko dinamay ko si AC. Kasi yung mga puntos naman po na binigay is directly to me. So, nung hindi ko pa
alam kung ano nangyayari sa outside world. I thought it was me and I felt really bad. And again, nakala ko rin na siguro konting glimpse lang na pumasok sa utak ko na baka hindi rin ako nagustuhan na in the outside world. Pero yung kaba ko talaga is yung parang nang damay ako ng tao. Yun talaga yung na-feel ko. Kaya ganun din siguro yung emotions ko during eviction night na parang wala na akong naramdaman. Kasi Ganun na parang siya. Yeah. tinanggap ko na lang din na Tulali. Oo, I felt bad na parang akala ko nahatak ko yung kaduo ko. And also, parang I was so disappointed in myself as well. Na parang hindi ko nagawa yung best ko. But at the same time, sinabi ko rin na baka nga hanggang dito na lang din talaga ako. So, ang dami ko rin naramdaman nung time na yon. But again, when I went on the outside world, hindi nila pinaramdam sa akin yon, and I felt so loved. Yung ano talaga, welcome. Because of them, actually. Because of the support of the outside world, feel ko naka-recover ako agad. Siguro kung hindi ko natanggap yung support na yun, hanggang ngayon tulala pa rin ako. Doon pa rin, ikaw yung nonchalant. Ako pa rin, siguro Ikaw si tulala pa rin. nonchalant. But, Ash, sabi mo naman, one of your goals, kung ba't ka pumasok ng PBB, is you really wanted to patch things up with your Yes. mom. Doon sa PBB house, nagkaroon kayo ng chance to reconnect. Paglabas mo ngayon sa outside world, how's your relationship with your mom? Honestly, we're still working on it, Miss Aubrey. Sobrang tagal rin kasi ng 3 years na hindi pag-uusap. Yes. And malalim rin po talaga yung sugat na nabigay namin sa isa't isa. But 2 days after my eviction night, I went to Mama's house talaga. And I tried to communicate with her. So now we're taking it slowly. Kasi hindi naman po talaga madaling ibalik yon. But, you know, I'm still giving my mom time. And basta ako, I have nothing against my mom anymore. I love her. I just wanna have peace and everything. But may mga kailangan pa talagang bigyan ng panahon. May mga kailangan mas maintindihan para mas maayusin. But I'm taking my time and I'm always hopeful po talaga na magiging But you're 100%. reaching out. But Yes you're reaching po, out to your yes mom. po talaga. Always reaching out. Pero baka I need time pa. Sorry. Oh, it's okay. Nakausap mo na ba siya? Hindi ka pa rin niya kinakausap. Hindi ka pa rin niya kayang kausapin. Hindi po po. Oo. And you're giving her that space. Yes po. But, sorry, Asha. But you're trying. Yes you're po. trying. I tried po talaga. Kakalabas ko lang. Kasi nakatanggap rin naman po ako ng letter sa kanya. But also on Mother's Day, I tried. How about yung Mother's Day? Oh, yes po, I tried. Binati mo siya? Opo, I messaged her. Even during wildcard po, I also messaged my mom na there's a possibility na baka makabalik ako. I hope you can still support me. But, naiintindihan mo kung bakit Opo, sa ngayon hindi naiintindihan pa ko po siguro talaga. ready yung Yes mom. po, yes po. And ayoko rin naman talagang iano pa. Oo. Oo. Eh, thank you so much, Ash. Oo. We're hoping for the best. Sana soon, magkaayos kayo ng mom. Thank you po. Lipat naman tayo, sorry. Okay lang. Lipat tayo kay, sorry Ash. Lipat tayo kay Josh and Vince. Josh, Vince, nagkaroon ng tension sa loob ng bahay ni Kuya. 'Di ba? Parang nagkaroon kayo ng misunderstanding doon. I don't know kung nanggaling yun dito sa outside world. Dito ba nagsimula yun? May binanggit ka, Josh, na parang sa outside world pa lang. 'Di ba? May mga ganun kang binitawan. But, how are you? How are you? Napag-usapan niyo ba yun sa loob? At napag-usapan niyo rin ba now that you're here in the outside world? Nung sa loob po ng bahay ni Kuya, nagkaayos naman kami nun. At siguro naniniwala din ako na mas lumalalim ang totoong pagkakaibigan. Hindi lang sa ups, pero pati din sa down moments. Siguro parang yun yung special sa friendship namin ni Josh na parang hindi lang puro saya, may lalim yung pagkakaibigan namin. Na natetest din yung friendship namin. Kaya for me, parang natutuwa lang talaga ako na kaming dalawa, na parang sobra na yung, solid na yung friendship namin, na parang hindi ko din in-expect na darating kami sa ganong klaseng friendship. Kaya para sa akin, past is past. Josh, Ganun.
Past, ano yun? Past is past, binabalik pa natin. Huwag na nga itong tanong na to. Hindi, pero yun nga, nakwento ko na rin naman po kay Kuya yung, nga, yung sa past po namin na bago pumasok, magkakilala po kami pero hindi po kami magkaibigan nun. Like, we were just like, work. Kumbaga parang iba yung impression mo kay Vince. Opo, bago pumasok. And I think he had a different impression of me rin po bago pumasok. Kaya, nandun na po kami sa loob. Of course, iba po kasi talaga sa loob ng bahay ni Kuya. Yung bond na makikreate. Kaya yung nangyari po yung sa time namin, sobrang hirap po. Sobrang hirap. On my side, and I'm sure on his side too. Yung mga napag-usapan namin. Kasi pagkatapos po ng usapan namin sa loob po ng boys room, nangyari na po yung task na kailangan tahimik po kami lahat. Oh, yung bawal magsalita. Kaya doon po talaga, ako personally, sobra po ako nahihirapan doon. Kasi syempre, ang dami po namin kailangan pag-usapan. And pagkatapos ng po ng task, doon na po talaga namin napag-usapan yung nangyari. And I'm happy na kahit papaano, naging okay po kami sa loob. But I'm even more happy kasi now, in the outside world, mas naging close po kami. Okay. Yung nag-challenges nga po kami nga po yung bed buddies eh. So parang kailangan nyo ng pagdaanan yun. Kumbaga, you have to let it out. No? Yeah, and to be honest lang po talaga. I think pag hindi po namin nasabi yun, hindi po magiging ganito yung bond namin ngayon. Kaya I'm happy na lahat ng mga nangyari, lahat ng mga past, lahat ng bad blood, wala na. And of course, Josh, you mentioned na one of the reasons you joined PBB is because of your late dad. Yeah. Of course, lahat kayo gusto nyo maging big winner. And of course, you wanted to win because of your dad. Yeah. But you didn't make it. But ano yung gusto mo na lang sabihin sa daddy mo? Ako siguro gusto ko lang sabihin sa dad ko. Pati po sa mga kaibigan ko na that passed away. Dito pa rin ako. Nakangiti pa rin sa harapan ninyo. And I love you guys. And I hope proud kayo sa akin na kahit hindi ako nanalo, kahit hindi ako naging... kahit hindi ako naging big winner, gagaling ako pa rin, you know. Alam naman nila na ayun po talaga yung motto ko sa loob. Kahit anong mangyari, go lang. Smile lang. Kasi hindi mo alam kung ano mangyayari bukas. So be thankful. Be thankful every day. And kakayanin mo kahit anong pagsubok. So I want to tell my dad and sa mga kaibigan ko, I love you guys. Thank you for making me the person I am now. Kasi kung wala kayo, wala ako. Kaya mahal na mahal ko kayo. Alam mo, nandyan kayo. My guardian angels. Kaya, sorry. sorry. It's okay. It's okay. Sorry, ako din eh. Thank you. Thank you for Josh, being there for me. Of course, ang totoong laban naman kasi wala dun sa loob eh. No? I'm sure yung nakikita nilang lumalaban ka rin dito, ito sa totoong buhay, ito yung laban ng totoong buhay. Yeah. And for that, Josh, you're doing a good job. Oh, thank you. Mahirap naman din kasi talaga yung pinagdaanan mo, Josh. So online, kasi maraming nagsiship, may mga love team yan. Josh, ikaw, sobra yung love team ninyo ni... Biglang ganun eh, no? Para positive naman. Para masaya ulit. Kayo ni Kira. So ano bang real score sa inyo? And meron po kaming bracelet. Oy! Ano to? Matching Parang kami. friendship. Baka hindi friendship lang yan eh. Charot. Hindi, I mean, with Kira naman po kasi, she is a very special girl. You know? Sa amin po lahat, and of course to me din. Mga ganitong usapan na pag-usapan rin po namin sa loob ng bahay ni Kuya. Kaya mas lumalim po talaga yung connection po namin dalawa. And hindi ko po talaga in-expect na makita yung pagmamahal po sa amin dalawa. Yung Team Kish kami ni Kira. And when I saw it, grabe po yung surprise ko. And I'm so thankful sa lahat po na nagmamahal sa amin. And we were, nga po, nabigyan po kami ng billboard ng mga fans. Wow. Yung big surprise po sa amin dalawa. Kaya grabe, I'm so happy for the both of us na I'm sure na matagal na rin po siya sa industriya, katulad ko, kaya I'm happy na ngayon nakikita na po kami. Hindi lang for who we are, pero kaming dalawa na rin na magkasama. So when you say special, anong stage? Anong stage? Kasi sabi ni Shuvi, ligawan Bumingin dito, stage. So,
I mean, we're taking it slow. May mga kaibigan po kami. Very close friends. Kaya right now, siguro close friends po talaga ang tingin muna namin dalawa sa isa't isa. Okay, close friends. Pero parang hindi kayo naniniwala. Ay, malinaw. Eh, ang Team Melly. Grabe. Yan ang love team ko. Kakaiba. Oo, kakaiba yung siniship sa inyo. Kasi, teka lang, alam naman namin pareho kayong straight. Oo. Michael, pero parang may bromance daw. Pwede daw bang magkaroon kayo ng BL? May mga ganun eh, no? You know, kami po... Sorry. Yan, naupo na ako. Parang ayaw ni Michael eh. Pwede ba tumordeal? Kami po ni Emilio, kami yung magka-similar ang personality, similar ang even career path. So nagulat ako na naging okay kami kasi most of the time when you have two mga positive, Yes. nagka-clash yan. But it came to the point that when we became duo, so namin nakita yung compatibility namin as brothers, as someone who understands one another and actually appreciate him for that. And yung the love that we receive, it's a very amazing lang. Yes. Kasi there's to the point na, yun nga po, nag-ship sila na maging my bromance man, knowing that we're who we are, but they're very happy. They would like to see us in a movie like that. And ako naman kay Emilio, you know, I'm so proud of him and everything that he's doing. And if we were given opportunities like that, Pwede. for the both of us, kasi sure po kami ang gusto namin maging leading man. And for now, that's the goal that we're working on. But in the future, Miss Aubrey, Hindi ganon yung career path muna. Hindi ganon. Opo. Leading man material. Yes. You've mentioned leading man material. May leading lady ka ba in real life? wow, galing doon, Miss Aubrey. Galing ng segue ko, di ba? That's Oo. May leading lady ka ba in real life? Of course Are you naman in a po. relationship? Ako naman masaya lang ako, Miss Aubrey, and I'm happy to be a leading man din in my real life, and I'm just happy. So, meron? For... Hinahanapan ko ng lusot doon. So, meron. Meron naman po nagpapasaya sa akin, Miss Aubrey. Oo. Doon na lang tayo. Okay, may nagpapasaya. How about you, Vince? Akala mo, ha? Akala mo, ha? Oh. Sana Ako, open for opportunities. Open-minded ka ba? So, pwede, naghahanap, searching, Siguro hindi naman po sa naghahanap. Nag-aantay lang. Sa tamang panahon. Takdang panahon Sa takdang panahon Takdang po. panahon. Sa Aubrey. Siguro yung mga ganyang bagay hindi minamadali. Kaya focus lang sa work at sa career. Okay. Ano na lang ang learnings ninyo sa loob ng bahay ni Kuya? Ano yung mga pinaka natutunan ninyo? Simulan natin kay Michael. Ako po, I think Pinoy Big Brother is a good show to show people that not everybody is perfect talaga and we're all human. We all make mistakes. The viewers may see us in our worst and our best and we might get bashed for doing something that isn't agreed upon by others. But it's a good lesson for me to show that we have to accept who we are and we may not be the best version of ourselves, but it's a good place to watch or to be in to work on ourselves, knowing that there's always better things that we can do and we can learn from our mistakes. Yung talagang natutunan ko po is, ang dami kong mga mistakes na pwede ko pa palang pagbutihan. At isa na doon yung nag-violate ako sa bahay ni Kuya. Yes, it was a violation inside the house, but Kuya gave a bigger meaning to it. Kumbaga, sabi niya, yung mga rules na hindi mo sinusunod sa bahay ko, hindi lang nakaka-apekto sa'yo, pero sa lahat ng nasa mundo mo. So that goes for me na nasa industriya na may platform, may nanonood sa akin. It makes me more aware that the actions that I do, the stuff that I say, are things that other people can hear and can also affect them. So for me, it's important to be very careful of what we do and we make sure that yung mga ginagawa natin hindi nakakaapak ng tao, hindi nakakasakit. Lahat ito ay para lang mas makabuti para sa sarili at para sa iba. And again, to really spread the love that we need in this world. Ash. Marami rin, Miss Aubrey. Actually, isa sa mga una kong natutunan at na-realize na you really can't get everything in life. Kailangan talagang paghirapan. Tulad ng mga weekly budget, kung wala kang budget, kung ano lang meron sa inyo, yun lang yung kailangan yung kainin. Kung ano lang yung meron na shower call sa amin na 5 minutes lang, yun lang din yung kailangan namin gawin. And other than that, parang I also realized na syempre, kaming mga housemates, we all have different kinds of personalities. We're all flawed, nobody's perfect. Pero doon ko rin nalaman na
kahit flawed sila, kailangan natin tanggapin kung sino sila. Like, yes, hindi siguro magkakagustuhan lahat na you won't end up liking everyone or loving everyone, but ganun talaga tayo eh. I mean, even in the outside world, just because that person don't like you or you don't like that person doesn't mean you're a bad person. It's just that you guys are different and you have to accept that. So yun rin po yung natutunan ko doon. You just really have to accept everyone that you guys are not the same. Na you guys won't be on the same page. But that's okay also. Kasi doon mo rin malalaman actually, Miss Aubrey, yung mga taong totoo talaga sa'yo, kung kaya ka ba nilang tanggapin at your worst and at your best. Yung mag-coexist, Yes di po, ba? yes Ika po. nga. Shuvi, how about you? Siguro yung pagligo po ng walang lapel. Oo, Malaking natutunan ko ano yan, talaga siya. learning. Learning talaga siya. Grabe yung learning niya po talaga. Kidding aside, siguro yung pinaka natutunan ko po talaga sa bahay is to stay true to myself. My journey in PBB po talaga was so memorable because of the people inside. And yung pagiging genuine ko po sa lahat-lahat ng tao nandun made me a better person. Nung una, it was hard fitting in, knowing na ako po yung last yung pumasok sa bahay ni Kuya. It was so hard for me to get close to them, but like I've learned to not try too hard. Like just be true to yourself and in the end, they're gonna love you for who you are. So, yun po yung pinakamahalagang natutunan ko sa bahay ni Kuya. Talagang nagpakatotoo ka. Opo. Josh? Ako po, pinakamahalagang na natutunan ko sa bahay po ni Kuya at kay Kuya is, it's okay to not be okay. Yes. To be vulnerable. Kasi lahat po ng mga kinikinkim nyo sa loob, sasabog po kayo pag nangyari yun. And yun po yung nangyari sa akin. Yung nasa loob po ako ng bahay ni Kuya na lahat po ng mga nangyari sa akin from the past, hindi ko po masyadong pinag-uusapan. Yes. Palagi ko pinapakita sa mga ibang tao na matapang ako. Never pa po ako nakita ng mga ibang mga siblings ko, ng mama ko na umiiyak dahil sa mga nangyari sa akin. Ayaw ko pong ipakita sa kanila yun. And dahil po sa bahay ni Kuya, ayun po, dun ko na po na naramdaman na, alam niyo, it's okay. Okay lang na hindi ka maging okay. Kasi lahat naman tayo may pinagdadaanan. And to show your vulnerable side, that doesn't make you weak. It makes you strong. Ayun po talaga yung natutunan ko kay Kuya. To open up. Yes. To be who you are and wag niyo ipapasok lahat sa loob. Wag niyo kikimkimin. Kasi ang hirap po. Sobrang hirap. Kaya that's why biggest learning po talaga na it's okay to not be okay and it's okay to be vulnerable. Oo. And because doon ka makakakuha rin ng support, di ba? Opo, yun po talaga. And may ang sarap po talaga sa feeling na ilabas yung mga nararamdaman nyo. And nakakatulong po talaga. Kaya feeling ko nga po pagpasok ko, ibang-iba na po ako ngayon sa paglabas. I feel like a different person, a different Josh Ford. Kaya I'm so grateful and happy na naging parte ako ng itong historical na show. Vince? Ako naman, siguro, mistakes doesn't really define us. It keeps us humble. Parang, pumasok ako sa loob ng bahay ni Kuya parang matutunan ko may matutunan ako sa sarili ko at may matutunan ako sa ibang tao. Parang, life is all about learning, growing, and being resilient. Parang, siguro parang na-appreciate ko din talaga sa loob ng bahay ni Kuya, yung wake-up call namin. yung lumalaban sa lahat ng hamon ng buhay hanggat kaya ibibigay. Yung phrase na yun. Kasi parang siguro yun din yung pinangahawakan ko dito sa outside world na parang nandito nga yung totoong laban sa buhay kaya para sa akin lahat ng mga natutunan ko magagamit ko talaga. Yes. And I would like to say, hindi man kayo naging big winners, you're all winners dahil nalagpasan nyo lahat ng yun. At last question, Ay, meron pa. dahil malapit na ang big night, syempre, pipili na ang taong bayan ng Big Four. Sino para sa inyo ang deserving na maging big winner? Medyo mahirap yung tanong dahil alam ko lahat kayo ay naging clue sa I think malalaman po natin yan. housemates. No, for you. I think, sige, start sa'yo, Vince. For you, who's the duo? Ako, Chares. For me. Chares. Charlie and Esnir. For me, sobrang consistent nila. At para sa akin, ang lalim din ng purpose nila sa loob ng bahay ni Kuya. Ang lakas nung
nung reasons nila para, alam mo, ipagpatuloy yung laban nila sa loob ng bahay ni Kuya. At yung advocacy din nila Okay. na parang si Esnir, parang gusto niya maging parte ng Big Four dahil Representation, yes. ng LGBTQ. At si Charlie naman, for her family, na parang siguro nakaka-relate lang din talaga ako sa kanilang dalawa. Na parang, at naiintindihan ko kung saan sila nanggagaling. Kaya para sa akin, lahat sila deserving, pero para Nandun ang sila puso yung, mo, kay sila yung Charest. bias ko. Josh. Para sa akin naman po, ang big winner ko po talaga ay, syempre, ang duo ng Chares. Chares din po. din. Charlie 2 and points Esner. for Chares. Yes, Charlie and Esner. Kasi grabe po yung, I feel like pares po kami ng pinaglalaban. Hindi po ang sarili namin, kundi yung mga nagmamahal po around us. And si Charlie, alam ko po na hindi niya po pinaglalaban sa sarili niya, kundi para sa pamilya niya. She's a breadwinner and she's so young. And grabe po yung mga pinapakita niyang pag-grow sa loob ng bahay ni Kuya. And of course, kay Esner rin po, may mga advocacy siya na ipinaglalaban and hindi lang po para sa sarili niya, kundi para sa pamilya niya. So that's one big thing to me na family does matter. Family first. Mamaya na yung girls. Michael. Honestly, I have two big winners po. I really see Chares as one because tama po sila, iba yung pinaglalaban nila. They are breadwinners. They're in it for their, not just themselves, but their family, for the comfort of their family. And siguro yung advocacy rin nila is something I really support them in. Esnir for his community and of course Charlie for the youth, and it's important to empower people like that. But for me rin, isang big winner material for me si Will and Ralph, Rawi. Kasi Will has shown constant progress, constant improvement, and he's shown to the people what a big winner is. Someone who can really learn from their mistakes, be better, and si Ralph naman, he's fighting with integrity. Lumabas man siya sa bahay, bumalik siya with a big heart for the housemates still, and he knew that he has an advantage, yet he still fought it the best way possible. And for me, it's a matter of a big fight dito sa big night na to. Kasi they're all very deserving in their own very special ways. At makikita na lang natin kung sino magtatagumpay. Ash. Again, actually, after being a house challenger, mas nag-iba yung tingin ko sa kanila and lahat sila deserving, honestly. Talagang pinakita nila yung pinagsamahan nila, what being a big winner is, yung example of being a big winner material. Pero for me kasi, actually dalawa rin eh. Pero mas, ano rin ako, si Chares kasi, Chares yung din. pinaglalaban nila, since day one, alam na nila yung purpose nila sa loob ng bahay nila, alam na kung anong pinaglalaban nila. And throughout the whole stay nila sa PBB, yun pa rin yung pinaglalaban nila. So doon talaga ako believe. And si Charlie, her growth from day one, tas nakalabas na siya sa outside world, nakabalik na naman siya. Maybe that's her purpose. Because she's a good example to the youth. And Esnir, we all know yung pinaglalaban ni Esnir na talagang since day one hanggang sa last day, ang taas pa rin ng energy na ito yung pinaglalaban ko. And same with Rawi also. Si Will, since day one, sobrang laki ng growth niya. Sobrang nag-iba talaga si Will. And it's really nice to see Will standing out. It's really nice to see Will fighting na maging big winner. And si Ralph, we all know that Ralph is so competitive. Pero despite ng lahat ng advantage na nakuha niya sa outside world, and despite his status actually, na parang sinasabi nila, si Ralph mayaman naman, hindi. Talagang pinatunayan niya na deserving siya sa spot. And everyone else, even AZ and River, pinakita nila na sila kasi yung pinaka-vulnerable inside. Pinaglaban nila na kaya nila talaga ilalaban nila hanggang sa dulo. And everyone else, I don't want to mention everyone else, but lahat sila deserving. And that's why they're still there because they're good examples to people. Shuvi, ikaw. Ako lahat po talaga deserving. Pamilya ko po lahat nandun. Pero sa akin po, syukla. Kami pala yung big boy. Sabi rin ni Miss Cara David, andyan siya. Syukla, hindi po. Really, I'm torn between Chares and Rawi. They're both very close to me po. Lahat po, yung apat po na yun ay malapit na malapit sa puso ko po. Pero alam ko lang po na may pinaglalaban si Esnir at patuloy yung nalalaban hanggang sa dulo. Same with Charlie. Really grateful for the heart of Charlie po. There's a reason why she came back. And I would love to see her winning po talaga. But like Rawi, na medyo nato-torn po talaga kasi the way they compete, the way they show their real self, the way they fight for it. Grabe po talaga yung drive nila na manalo dito. So,
nakaka-inspire po yun. So, medyo nandun ako. Taong bayan na po ang Taong bayan na ang magsasabi bahalang kung sino Kami pa rin ang po big sobe winner. actually. If ever, kasi dalawa po yung sanagot nila eh. So, Chares Rawi. Chares and Rawi. Okay, 5 all. Kay Chares at kay... 5 points, kuya, kay Very good. Chares at kay Rawi. So, ang taong bayan na lang. Yes. Ang Okay. bahalang maghusga sa Big Night. Thank you so much, Thank you, Miss housemates. Aubrey. Thank you so much sa inyo for sharing your time and for sharing your true feelings dito sa Jimmy Integrated News Interviews. Maraming salamat. Thank you, Thank you. Aubrey.